Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 29 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Awit, chapter 64. Panalangin upang ingatan ng Diyos. Awit ni David upang awitin ng punong mga aawit. Basa. Awit, chapter 64, verse 1. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Verse 2, ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabuatan. Awit chapter 64 verse Awit chapter 64 verse 2 ulitin natin. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabuatan, niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Awit chapter 64 verse 3. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas tulad ng palasong, iniaasinta kung sila'y mangusap. Verse 4, sa kublihan nila sila'y nag-aabang, sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Verse 5, sa gawang masama ay nagsasabuatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. Verse 6, at ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya ay mahiwagang ganap. Verse 7, subalit ang Diyos na may palaso, ready magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla. Verse 8, dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin. At ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Verse 9, yaong nakakita ay sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Verse 10, sa gawa ni Yahweh ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag. Awit chapter 65, pagpupuri at pagpapasalamat. Awit ni David upang awitin ang punong mga awit. Awit chapter 65 verse 1, marapat na ikaw o Diyos sa Zion ay papurihan, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitawan. Verse 2, pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan lahat sa iyo ay lalapit. Verse 3, bunga nitong pagkukulang kaya kami nalulupig, gayon paman patawad mo'y amin pa rin nakakamit. Verse 4, silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Verse 5, kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa kami iyong tinutubos kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatang may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Verse 6, sa taglay mong kalakasan mga bundok tumatatag, dakila, kat ang lakas mo ay sa gawa na hayag. Awit chapter 65 verse 7, ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Verse 8, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, nagtakot ang daigdig at ang buong sang nilikha. So guys, yung pagpapatahimik pala sa karagatan, hindi lang panahon ni Jesus, panahon pa to nila David. Ayan o. Verse 7, kasi yung lumang tipan is panahon pa to ng mga sinauna bago si Jesus. So, verse 7 tayo. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik. Yung Awit chapter 65 verse 7 guys. Kasi diba naalala natin yung kwento ni Jesus na pinatatahimik niya yung bagyo, tapos diba yung mga disciple nga niya natatakot, pero napatahimik niya pati bagyo. Pero panahon pa rin pala nila ni David,
Ayan verse 7. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Verse 8. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Tayo rin kaya guys sa Pilipinas, sumisigaw rin tayo this time. Yung time na to ba? Yung panahon na yan. Kasi nakalagay verse 8, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig. Daigdig yan guys at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Diba? Verse 9, diyan lang tayo nasasama pagka sinabi ng daigdig. Pero kasi sila lang talaga lagi binabanggit dito Verse 9, umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ang lupait, tumataba ang lupa. Patuloy na umaagos. Masaya na tayo niyan guys, pagkasama tayo, di ba? Okay, verse 9. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ang lupait, tumataba ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga bati sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo sa hindi mo ikinait. Verse 10. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Verse 11, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Verse 12, ang pastulay punong-puno ng matatabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Verse 13, gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Awit chapter 66. Awit ng pagpupuri at pasasalamat, isang awit na kinatha para sa punong mga awit. Awit chapter 66 verse 1, sumisigaw sa galak ang mga nilalang. Verse 2, at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Verse 3, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Verse 4, ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta ang iyong pangalay, pinupuri nila sila. Verse 5, ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Verse 6, naging tuyong lupa kahit nakaragatan, mga ninunoy natin doon dumaan. Doon naramdaman labis na kagalakan. Verse 7, makapangyarihang hari, kailan siya'y nagmamasid, magpakailan kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban sila. Verse 8, ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong parinig, papuring malugod. Verse 9, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Verse 10, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, at tulad ng pilak kami idinarang. Verse 11, iyong binayaang mahulog sa bitag, at ipinagdala mo kami ng mabigat. Verse 12, sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Verse 13, ako'y maghahandog sa banal mong templo, ng aking pangako na handog sa iyo. Awit chapter 66 verse 14, pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Verse 15, natatanging handog ang ialay ko, susunoging tupa, kambing sa katuro, mababagong samyo, halimuyak nito sila. Alam niyo guys, wala na tayong makikita dito sa atin ha. Wala na tayong makikita ng ganitong sinusunog na tupa, kambing, toro. Ang aalay na ngayon puro na mga fruits, nakikita mo yung mga alay ngayon sa charts. Iba na, hindi na ganyan yung magsusunog ka pa talaga ng tupa, kambing. Mayayaman sila nung araw Tayo ngayon makikita mo mga flowers na lang, fruits, ganyan.
halimuyak nito sila. Yung verse 15 guys, natatanging handog ang ialay ko, susunuging tupa, kambing sa katuro. Mababangong samyo, halimuyak nito sila. Verse 16, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Verse 17, ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri kanyang karangalan aking sinasabi. Verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Verse 19, ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Awit chapter 66 verse 20, purihin ang Diyos, siya ay papurihan pagkat ang daing ko ay kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Bukas na itong guys, awit ng pagpapasalamat. March 01 at bukas ng 01 March 2024. Bye everyone. God bless.